Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 3. So pwede po bang sabay-sabay tayo? Napabasa niyo po ba? Amen. So mga hindi na po, pasensya na po, pero pakinggan niyo na lang din po. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of the flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po dahil alam ko po na meron kang pagpapala mula sa iyong salita. At ito po yung kailangan namin, Panginoon, upang patuloy namin ma-appreciate ka, upang mas makilala ka pa namin kung ano yung ginagawa mo at ginawa mo sa aming buhay. Dalangin ko po, Banal na Espiritu Santo, kumilos ka sa iyong dakilang kaparaanan. Ikaw ang magturo, ikaw ang mangusap, ikaw ang magpalambot sa mga pusong matigas, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang mangusap sa mga, Lord God, isipan, Lord, na naguguluhan, mga damdamin, Lord, na nababagabag, ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Lord, sa umagang ito, katagpuin mo ang buhay ng bawat isa. At gamitin mo ang iyong lingkod na maging daluyan ang iyong pagpapala, na ihayag ang iyong salita may katotohanan at katapangan, na magbibigay, Lord, ng buhay sa bawat makakapakinig. Salamat po sa iyong papurit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo. No, maganda yan. At may sasama po natin yan. So sabi nga po, no, nasa Book of Ephesians tayo ngayon at nasa chapter 2 na tayo. Amen? May mga natandaan ba tayo sa napag-aralan sa chapter 1? Amen. Wala nag-amen. Ulitin ko yung chapter 1, hindi na. Pero maganda na nagsusulat tayo o nag-take note po tayo. Amen po ba? Amen. So nandito tayo ngayon sa chapter 2 at ang pag-aaralan natin ay verse 1 hanggang 3. Sabi nga po ng pamagat natin, Nak, sige pakibalik. Ayan. Basahin po natin 1, 2, 3. Man's condition outside of Christ. Ano daw po? Ang kalagayan ng isang tao, ayan, kapag siya ay wala kay Kristo. Amen? Nainunawaan po ba natin? Amen. So, bilang introduction, ito po, no? Bilang mananampalataya, mahalagang maunawaan at makita natin ang tunay. Sabi nyo nga po, tunay. Ayan, tunay na kalagayan ng isang tao kapag wala siya kay Kristo. Amen? No, kasi tawag doon, kung hindi mo alam ang kinalalagyan mo, di ba, minsan wala kang pag-iingat, wala kang sense of urgency. Amen po ba? Halimbawa, mabilis ang takbo ng isang sasakyan. No? Di ba yung mga pasahero, wala naman silang tawag doon, may mga natutulog pa, may nag-cellphone pa habang umaandar. Pero yung driver pala, wala na palang preno, alam niya wala nang preno. Di ba? So, hanggat hindi nga sinasabi na wala tayong preno, yung mga pasahero, kalmado lang. Amen? Pero anong kailangan nilang malaman? Na yung jeep pala o yung sinasakay na ay wala ng preno. So, doon lamang sila magkakaroon ngayon ng kaalaman na dapat silang kumapit ng maigi. Tigilan nila yung pag-cellphone. No? Amen? Nakasabi ko lang. No? At sabi nga na, mas maging alerto. Amen po ba? So, ganun yung kalagayan. Kung isang tao, hindi niya malalaman kung ano ang kalagayan na kapag wala siya kay Kristo, wala siyang magiging tamang aksyon. Amen. No? Sabi nga, no, sa binasa natin kanina at sometimes, no, andun din tayo sa dating kalagayan na yun. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, unang dahilan, bakit kailangan nating maunawaan at makita ang tunay na kalagayan ng isang tao kapag wala siya kay Kristo una, upang lagi tayong magpasalamat at pahalagahan ang biyaya na kaligtasan na pinagkulob sa atin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi nga po, no, kung tatanungin ko kayo, nasa Bible din naman yun, sino ang mas, sa tingin nyo, may pusong nagpapasalamat? Yung napatawad sa maliit na pagkakautang o sa malaking pagkakautang? Sa malaki, di ba? Amen po ba? Sa tingin nyo, yung mga lumalaya sa kulungan, pag lumalabas kaya sila, sinasabi kaya nila,
parang natural lang paglabas nila. Yung parang lumabas lang sila sa SM, di ba hindi? Sa pag-apak na pag-apak nila paglabas nila doon sa kulungan, grabe ang pagpapasalamat nila. Amen po ba? Bakit kaya? Kasi sila ay nakalaya. So sa atin ding mga Kristiyano, unang dahilan kung bakit nga ba binanggit ni Pablo to. Take note po. Ito po ay sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya. Hindi niya to sinabi sa mga unbelievers, sa mga hindi mananampalataya. Binanggit to ni Pablo sa mga mananampalataya. Bakit? Kasi ang unang dahilan upang kanilang pasalamatan at pahalagahan yung kaligtasan na kanilang dinanggap. Siguro sabi natin, bakit kaya pastor, minsan paulit-ulit yung turo? Bakit kaya pastor, nabanggit na yan, bakit kaya ngayon? Ito sinabi na naman ni Pablo. Baka kasi nawawala na sa puso natin yung pagiging grateful and thankful. Amen? Amen. Pag-isip nyo ba? Pag-isip ba natin, anong una natin iniisip minsan? Yung makakain? O yung pagpapasalamat na Lord, salamat sa buhay? Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ayan. So, I pray na makuha natin ang mensahe ng Lord ngayong umaga. Pangalawa, bakit nga ba kailangan natin maunawaan at makita ang tunay na kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo? Upang hindi mawala sa'yo, sa atin, naging sa akin, yung tinatawag na compassion natin sa mga lost souls. Amen. So, tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Sige, tingnan mo yung, hindi lang katabi mo, yung iba pa. Yan. Masaya ba na nandito sila? Amen. Ulitin ko nga, masaya ba na nandito sila? Amen. Pero masaya ba na may naiwan sa mga pamilya na alam mong wala dito? Hindi masaya, di ba? Amen. Ayun yung purpose. Kaya, binanggit uli ni Pablo itong bagay na ito. Minsan kasi baka masyado na tayong complacent na tinatawag. Na parang ang saya-saya na tayo-tayo lang. Kapatid, baka nakakalimutan mo. Marami pang iba na wala kay Kristo. Amen? Ulitin ko po. Kapatid, baka nakakalimutan natin na marami pang wala kay Kristo. Kaya po ito ngayon dumating sa atin na pag-aaralan natin ito. Una, ano yung dahilan upang magpasalamat tayo at pahalagahan, ano daw po, ang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan nino na ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa, upang hindi mawala ang compassion natin sa mga lost souls na sila ay maligtas din. Amen. Sabi nga no, last week, nag-celebrate tayo ng 6 years. Amen. Pwede ba palakpakan natin ng Lord sa ating mga yan. Pero minsan iisipin natin, Lord, ito lang ba yung kaya namin, Lord, ihayag sa'yo? Ibigay sa'yo sa loob ng 6 years. Lord, ito lang ba kami? O baka, Lord, hindi kami nakakilos, kaya kami lang. Amen? So, I pray na ngayong umaga, itong salita ng Lord ay, let's take it seriously. No? Kuhain natin, tanggapin natin na may kaseryosohan, dahil isang bagay na pinipakita sa atin ng Lord para tunay na tumilos tayo. Dahil marami pang tao ang wala sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, hindi kahabaan itong tawag doon, yung message ngayong umaga. No, iba na, no? Nisip ko talaga yung ibang word, eh, para... Ayan. Hindi naman kahabaan, no? Pero may katagalan. Hindi rin kaigsian. Pero, higit sa lahat, maunawaan natin yung nais ng Lord na sabihin sa atin. Amen? Ready na ba? Amen. Ayan. Inuubo na naman ako. No? Kasi konting pawis lang sa likod, inuubo na ako. Ganyan talaga pag mga baby. Baby ng asawa ko, Mother's Day kasi ngayon. Happy Mother's Day sa mga nanay. Ayan, naisingit pa, no? Sige po. So, tayo po ay magtuloy na. Unang kalagayan ng isang tao kapag siya ay wala kay Kristo, ay yung tinatawag po na ano daw po? Dead in trespasses and sins. Ayan, ito po yung sinabi niyan. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Sa ibang translation kasi trespasses and sins. Alam niyo po, kapag sinabing trespasses, pagsuway. Sabihin niyo nga po, pagsuway. Pagsuway. Meron pa ba rito yung talagang
na sumusuway sa Lord? Kayo na po nakakaalam. Amen? Ayun po yung kalagayan ng isang tao kapag wala siya kay Kristo. Ang tanong ngayon, paano? O bakit? Ayan. Sino po rin din nakakaalam ng yung cause and effect? Amen. Eh, di ba, pinag-aaralan natin sa school yan eh. Ano ba sa Tagalog yung cause and effect? Sanhi at bunga. Sanhi at bunga. Ayan. Parang ang lalim na, sanhi at bunga. No? Kung merong ginawa, merong resulta. Amen po ba? So, pag-usapan natin, paano nga ba nangyari na ang isang tao ay patay siya kapag wala kay Kristo? Ito po, ang cause po, o ang dahilan kung bakit nangyari ang death, death in trespasses and sins, kasi nagkaroon ng ano daw po, pag-suway at mga kasalanan. Yung unang word po dyan, ito po yung, tingnan natin una, kasalanan. Amen? Pero paano pumasok ang kasalanan dahil sa Suway. pag-suway? Amen po ba? Siguro wag na natin balikan kung sino yung una nagkasala, no? Pero tingnan na lang natin muna kasi bakit tayo patay dahil na, una yung tinatawag natin na inherited sin. Amen? Dahil sa pagsuway ni Adan, ni Eva, lahat ng ipinanganak na sa lahi ni Adan ay merong kasalanan. Amen po ba? Sino po yung naniniwala doon? Amen. Kailangan po natin panampalatayanan yun. Kasama po yun sa ating 16 na doktrina. Now, 16 tenets of faith ng Assemblies of God, yung tinatawag na sins. Amen po? Now, which is nasa Biblia. Lahat ng tao na nagmula kay Adan ay makasalanan. Amen. Pero paano pumasok ang kasalanan? Kasi sa pag-suway. At ngayon, dahil tayo ay makasalanan, sinabi nga po dyan, sino rito, yung mga time na wala ka pa kay Kristo, ay talagang hindi mo magawa na umayaw sa kasalanan. Amen. Na pinipili mo rin, minsan na kahit ayaw mo, mas pinipili mo pa rin eh. Amen po ba? Ayun yung tinatawag na pag-suway. Now, as for you, you were dead in your transgressions and sins. At alam niyo po ba, dahil sa pagsuway sa ating mga kasalanan, ito po yung epekto. Separation from God. At remember po natin, sige na pakipindot. Sana ito matandaan lagi ng lahat. Now, remember that there is no life apart from God. Lagi po natin tatandaan yan. Lagi mong isaisip yan na ang taong wala kay Kristo ay walang buhay. Kahit nakikita mo na ang taong yan ay pinakamayaman pa dito sa mundo, pinakapogi, hindi naman tulad ko yan. Yan na. Pinaka nasa kanya na lahat. Yung parang ganun, pero pag wala yan kay Kristo, walang buhay. Tandaan niyo po yan. Tandaan po natin yan. Dahil ang buhay ay matatagpuan lamang sa ating Diyos. Amen po ba? So sabi ko nga, ano yung purpose para ating pasalamatan? Unang purpose at pahalagahan ang kaligtasan. So ngayon na tayo ay naka Kristo, alam niyo po ba ang unang-una na tagpuan natin ay buhay? Amen? Sino rito ngayon ang grateful na ikaw ay meron ng buhay kay Kristo? Medyo palakpakan natin ng Lord. Ayun po yung natagpuan natin dahil sa pagginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ano nga rin yung pangalawang purpose? Gusto kong tanungin kayo, sino dito ang alam nyo, marami ba kayong mga mahal sa buhay na although buhay physical pero alam nyo patay spiritual? Masaya na ba tayo na tayo lang ang buhay? Sila, patay sila. At alam natin ang patutunguhan nila. Ayan. Ayun, pastor, alam ko na yan eh. Alam mo na pala eh, ba't di natin ginagawa? Pastor, narinig ko na yan. Sabi sa atin ng Lord, kailangan mo ulit marinig kasi parang nakalimutan mo na. Amen? So, walang buhay ang malayo sa Diyos. Dahil ang buhay ay nagmumula sa Diyos.
Kaya naman ang kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo, sila ay patay. Kaya mga kapatid, tinanong ko kayo kung sino ang alam nyo mga patay pa dahil wala kay Kristo. Ito yung panahon. Alalahanin natin sila at patuloy na magkaroon tayo ng compassion. Sabi ko nga, dumating na ng 6 na taon ng FCC San Jose. May binibigay na word na sa akin ng Lord actually. Pero next year pa, aga binigay ng Lord. Pero alam niyo po ba, yung sinasabi niya sa salita ng Lord na panahon na ng anihan ngayon. Sabihin niyo nga po, anihan. Anihan. Sino po rito yung nakakita na ng grabe yung, yung tawag din, yung bunga ng puno ng mangga? Yung hitik na hitik. Anong masarap gawin doon? Titigan o kuhain? Kuhain, di ba? Kainin. Yan. Alam niyo po ba, ang tawag doon, ang description nga ng ating Panginoong Hesus ay katulad sa isang palayan. Sino na nakita ng palayan dito? Amen. Sa isang tawag doon, tawag doon yung, ano bang yun? Isang halapan na lang o isang strand niya. Di ba ilan yung makikita mong butil doon? Di mo mapilan, di ba? Napakarami. So sinabi ng ating Panginoong gusto sa kanyang mga alagad, the harvest is plentiful, but the workers are few. Which is, alam naman natin, no? Tayo mga Kristiyano, alam na natin yun actually, kasi alam natin may mga mahal pa tayo sa buhay na wala kay Kristo, may mga kaibigan pa tayong wala kay Kristo, mga katrabaho na wala pa kay Kristo, kaya nauunawa natin yung word na the harvest is plentiful. Pero gustong ipaalala sa atin ng Panginoon ngayon, sino kaya yung workers? Ayan. Pwede ba taas mo yung kamay mo, taas ganun mo? Ayan. Sige, lahat tayo. Gawin mo lahat. Tayo lahat. Mga gesture tayo dito. Ang worker, ituro mo ngayon sa sarili mo. Turo mo, sige. Ikaw, kapatid, ang inaantay na worker. Amen po ba? Isa nga pong malakas na amen dyan. Amen. Maraming patay na dapat mabuhay at walang ibang gagamitin ng Lord kundi tayo. Amen. Amen. Sinong up to that challenge? Amen. Amen. Sabi nga, hindi lang basta yung challenge kundi pinag-uutos ng Panginoon yung actually command ng Lord. So, unang bagay, dead in trespasses and sins. Ito ang gusto kong maunawaan at maalala natin. Remember, ano po, basahin natin 1, 2, 3. Remember that there is no life apart from God. Kaya dalhin natin sila sa Panginoon. Pray tayo. Alam ko hindi madali, pero napag-aralan na rin natin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Gagabayan at tutulungan tayo. Amen po ba? Amen. Sige po. Pangalawa tayo. Ano nga ba ang kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo? Ito po yung isang malungkot. Alam ko na naunawaan na rin natin, pero pag-usapan natin dahil binanggit, under the power of the devil. Yan. Sino rito yung nakaranas ng matinding, ng masungit na boss? Amen. Sino rito yung nagkaroon ng teacher na terror? Amen. Mabait pa nga yung mga yun kasi hindi kayo papatayin dun. Pero ang isang tao na andun siya sa power ng kalaban, mas kilabutan tayo. Mas maawa ka dun sa mga taong yun. Nandun sila under sila ng power ng kalaban. Amen? Kasi kapag alam mong kalaban, aalagaan ka. Pag alam mong kalaban, iingatan ka. Hindi po. Pag alam mong kalaban, bubuhayin ka ba? Hindi po. Hindi. In short, walang gagawing mabuti sa iyo yan. Amen po ba? Amen. Lalansihin ka niya. Pag sinabi lalansihin, lulukuhin ka, didisip ka sa mga bagay na parang maganda pero ang dulo ay kapahamakan. Amen? Amen. So pag-usapan natin, sige na, pakipindot po. Ano ba yung pag sinasabing under the power of the devil? Kasi ang demonyo, no? O sabihin na natin si Satanas. Si Satanas, wala nang iba. Tinatawag siyang the prince of the power of the air. Ba't sinabing air? Kasi hindi natin
nakikita. So may mga sinasabi pa, principalities. Ibig sabihin, lahat yan under sa Kanya. No? So the Spirit who now works in the sons of disobedience. O sa mga disobedient, sino rito yung disobedient? Wala na sa FCC yan? O mawawala na sa FCC yan? Wala na. O dapat wala na yan sa FCC? Wala na. Ayan. Ang dami, no? May past, present, future tense. Ayan, ano? Pero we are all in sanctification process. Ano? Pero syempre, no, dapat wala na tayo sa power of the devil. Amen? Amen. So tingnan na lang natin, no? Na tawag doon sinasabi rito, na kung sino man ang wala sa kalagayan niya, no, wala sa Panginoon, nasa power siya of the devil. Ibig sabihin, lahat ng pinapagawa sa kanya ng demonyo ay hindi niya ikabubuti. Maging ang lahat ng binibigay sa kanya ng demonyo ay hindi mabuti. Amen. Amen. Kaya maging maingat tayo, hindi porket parang ang dami-dami ng kala mo blessings, pero hindi pala blessings from God. Amen. Ayun pala ay deceiving purpose ng kalaban. No? Kaya nga salamat sa Lord. Sabi ko, mabuo sa mga taga-FCC na pinag-pray natin lagi na ang mga taga-FCC, sila yung mga taong hindi nila pagpapalit yung araw na sa Panginoon. Yes, amen. Kaysa doon sa mga pwedeng bagay na ikalaki ng pera mo, makakuha ka ng mga mas magandang mga bagay. Amen po ba? Na mas unahin natin. Kasi alam niyo po ba, ang nakakagulat kasi, ang ating Panginoong Jesucristo, tinempt din siya ni Satanas. At kung ano yung pinang-tempt ni Satanas kay Jesus, ayun din yung ginagamit sa atin ng demonyo. Walang iba. Sabihin mo sa katabi mo, walang iba. Kaya dapat alam mo. Dapat alam mo. Ayan. Mahirap, alam mo na, pero nagmamaang-maangan ka. Nako po. Mas delikado yun. Amen. Amen. May nilagay ako dyan, bago tayo magtuloy. Sabi rito, those in the world are under the devil's influence. Siya daw na nasa mundo, ay sila ay napapasa ilalim sa impluensya ng demonyo. O ni Satanas. Sabi nga po doon, sila ay mga alipin na wala silang ibang magagawa kundi gawin ang kalooban ng demonyo. Ni Satanas. Amen? So sabi, they are called sons of disobedience. May dahilan kung bakit sila ay tinawag na mga anak ng hindi masunurin. Bakit? Because they serve the devil rather than obey God. Ngayon, sasabihin natin, paano namin sineserve ang demonyo? Simple lamang po. Sinusunod mo yung sarili mo. Ayun minsan ang deceiving sa atin ng demonyo. Hindi direkta sa kanya, sa'yo. Pero ang labas, sumusunod ka sa kanya. Amen po? Malinaw ba yun? Amen. Ayan. Pero sige, basahin natin yung sa first John. Alam ko, tawag doon ay kailangan natin itong malaman. Sige na. Yung sinasabi sa 1 John, chapter 2, verse 15 to 16. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the Word. Gusto ko punting natin ng maigi itong sinasabi na, if anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kung sino daw po ang nagmamahal sa mundo at sa mga bagay na meron sa mundo, ang pag-ibig sa Ama ay wala sa kanila. Amen. Sabi ko nga, sa mga nagdi-discipleship, alam na nila itong lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. But then, kailangan nating daanan muli para maging aware ang bawat isa. Amen po ba? Amen. So, pag sinabi natin na tawag doon yung hindi pagsunod, ito po ay makakategorize natin sa tatlo.
Yan nga po yung tinatawag na lust of the flesh, ang una. Pag sinabi pong lust of the flesh, all that is beyond normal. Sabihin niyo nga po, all that is beyond normal. All that is beyond normal. Yan. Sino dito yung busog na? Gusto pang kumain? Grabe yun. Minsan, pag may karamdaman. Kasi si Satanas, ang una na kanyang temptation kay Jesus ay gawin niyang tinapay ang bato. Last of the flesh. Amen? Naunawaan natin? Amen. Lahat ng bagay na sobra na nilalais ng katawan mo, ayun po yung tinatawag na last of the flesh. At kasama na po dyan yung gluttony. Amen. Alam niyo po si Pastor, guilty ako dyan dati. Yung gusto ko Ayan, sabihin ko na sa inyo, na pag pupunta po ako sa isang kainan, sa handaan, hindi ko nga alam kasi natatawa sila sa akin noon. Siguro sabi ko, parang ngayon ko lang na-realize, baka hindi sila natatawa, baka naiinis na sila sa akin. Kasi kapag kumakain ako dati, ang dami-dami. Yan ano, ang dami, as in ang dami. Alam kong pag naubos ko yun, hindi na ako makahinga. No, yung ibang kasama ko, kukuha, unti-unti lang. Sabi ko, wala kayo dami. Yan, parang walang balikan. No, pero, napaunawa sa akin ng Panginoon na lahat ng sobra ay masama. Amen? Hindi lang sa pagkain. Sino rito yung natutulog? Sobra ka. Ulang. Ilang oras lang dapat matulog? 8. 8. Pero kung lumalagpas ka doon kapatid, napapasayalim ka pa rin sa lust of the flesh. Naunawaan natin? Amen. Ayan. Pag kulang, hindi naman. Ayan, may mga kulang talaga No? Huwag lang kulang sa pag-ibig. Ayan. So ano pa ba? Mag-isip pa kayo, yung mga lust of the flesh. Cellphone. Cellphone, di ba? Parang yung katawan mo, yung mata mo talaga gusto mo pa rin mag-cellphone. Pag sobra-sobra na yan, yung pipikit-pikit ka na. Kaya ka kinukulang sa tulog. Ayan. Kasi sobra-sobra ka naman, sa mga hindi na dapat. Si Ate Jack, bro, baka kasama ka rin. Pero sasabihin ko sa inyo, last of the flesh, no? Ayun po yun, lahat ng sobra. All that is beyond normal na pangangailangan sa katawan. Amen po ba? Amen. Sabi nga sabihin ko na rin sa mga may asawa. Amen, sino dito yung may asawa, may kasama. Amen. Wag sobra-sobra. Alam niyo na yun. Yes. Nagiging lust of the flesh na siya. Amen po ba? Amen. So, may naunawaan ko ano yung lust of the flesh? Yes. Ngayon naman tayo sa lust of the eyes. Ito yung sa lust of the eye po, ito yung when you see something visually that incites covetousness. Tagalog, yung ninanais mo, yung bagay na meron sa iba na gusto mong magkaroon. Kaya nga sabi ko sa inyo, masama yung salitang sana all. Anong sinabi ko sa inyo? Dapat all. Wag sana all. Ayan. Now, that incites covetousness, jealousy, or sabi nga rito, yung sexual lust din. Kaya nga sabi, di ba? Mga lalaki, taas kamay ng mga lalaki. Kaya, kapag may nakita daw kayong isang babae, sa unang tingin, hindi ka pa kasasala. Pero pag tumingin ka ulit, Nanay mo, ay kakilalang pala siya. may palusot pa. Ay, walang motibo yun. Di lang yun sa mga lalaki, girls. Mamin kayo. Sa lahat yan, May klase mo pala siya. magpapasecond look. Ay, hindi, na-appreciate ko lang. Mga kapatid, na wag po. Kasi sa unang tingin, okay lang nakita mo yung ganda. Pero sa pangalawang tingin, dinanais mo na. Amen po ba? Kaya nga na pangalawang tingin kasi parang nagkakaburan kami ni Julian dyan.
Paanohan ko tinignan? Matagal. Nagtingin pa rin yun, di ba? Tingin na yun. Mas iba na yun, mas malalim na yun. Kami, unang tingin pa lang, matinding tingin na, matinding kasalanan na yun. So, pag sinabing lust of the eye, ito yung mga bagay na ninanais mo yung wala sa'yo na nasa iba. Amen? Amen. Amen po ba? Kaya nga sa mga mag-asawa, unang-una, iiwasan talaga tayong tumingin. Na? Yung mag-appreciate ng gusto sa mga, halimbawa, sa magaganda, di ba, classmate mo dati. Ay, ang ganda niyo pala ngayon. Kamustahin ko nga. Ah, parang ang napakalawang tingin ka na nun. Di ba? Iyan. Bro, alam mo na. Lahat ng bagay na pwedeng Lahat ng bagay na pwede magkaroon ka na pagnanais na mapunta sa'yo, pero alam mong hindi para sa'yo. Ulitin ko, ang lust of the eye ay yung pagnanais na mapasa iyo yung mga bagay na hindi para sa iyo. Amen. Kaya anong solusyon? Makontento ka sa kung anong nasa iyo. At pahalagahan mo kung anong nasa iyo. Kaya mga lalaki, sabihin nyo sa asawa nyo, Happy Mother's Day. Sa'yo lang ako. Sa'yo lang. Ikaw lang ang titingnan ko. Mahirap yung pass. Hindi, nang may pagmamahal. Amen? So sabi nga nyo nun, jealousy. Napakahirap nun. Alam niyo po ba paano ba tawag doon? Paano ba tinempt ni Satanas? Ayan. Tinempt ni Satanas si Jesus about sa pride, sa lust of the eye. Di ba? Dinala siya doon sa isang lugar at pinakita sa kanya yung lahat. Ang sinabi ni Satanas sa kanya, lahat yan, ibibigay ko sa'yo. Basta sambahin mo lang ako. Si Satanas ganun. Papakita niya sa'yo lahat ng maganda, sasabihin niya lahat, bibigay ko yan sa'yo. Sambahin mo lang ako. Kuha mo natin. Pero totoo kanya ba yun? Hindi naman eh, kaso nga lang, lulukoy na nga niya eh. Amen? Gusto mo ba yan? Sige, bibigay ko rin sa'yo yan. Fame, power, money. Amen po. Pero ang kapalit, sambahin natin siya. Hindi man direkta, pero nalalaman mo yun, napapalayo ka na sa Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi mo napapansin yun, hold ka na sa Lord. Mag-pray, simula pa lang, Lord. Salamat po. Mas pagbabasa ng Bible. Dati excited ka kasi gusto mong basa, ngayon sasabihin mo, nung makatulog, basa nga akong Bible. Kung nagbabasa mo, nantok na ako, epektibo . Pagpatulog mo na yung Bible. Na? Pero pagdating doon sa mga bagay, overtime, pera. Para magkaroon ka ng iPhone, ganito. Amen? So lahat ng pwedeng gumagaw sa iyo sa attention sa Panginoon, ng mga bagay na nakikita mo, panglilindang ng kalaban para ikaw may pasalalim sa tinatawag na lust of the eyes. Amen? Kaya nga, mahirap din ano? Kaya dapat ingatan natin ang ating paningin. Okay ba mga kapatid? Amen. So, sabi nga dyan, ito yung kalagayan nila, no? Pero tayo mga Kristiyano na prayer natin, hanggang maaari, huwag na tayo papunta sa mga kalagayan na ito. Amen. Amen? So yung huli, tinatawag na pride of life. Sabi nga po nito, mas mahirap to kasi yung sinasabi dito, the desire in every human to be his own or her own God. Saan ba bumagsak si Satanas? Sa pride of life. Dahil gusto niya kung paano ang Diyos ay sinasamba. Gusto niya siya rin ay sambahin. Amen? Paano tinempt ngayon ni Satanas si Jesus sa pride of life? Kung sinabi niya, dinala siya doon sa mataas na sinabi, magpatay, hulog ka. At, di ba, sa isang salita mo lang, papadala ang Diyos Ama ng mga anghel at di niya hayaan na ang dulo ng paa mo ay sumayad sa lupa.
Alam niyo po ba, ang taktika ni Satanas doon ay si Jesus ay tawag doon, suwayin niya ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Na ang gawin ni Jesus ngayon ay gawin niya kung ano yung kagustuhan niya. Amen? Ibig sabihin, parang mangyari, Diyos din ako eh. So, ito yung gagawin ko. Pero salamat ang ating Panginoong Yesus, alam niya ang salita ng Lord. Amen? Huwag mong susubukin ang iyong Ama na nasa langit. Amen? So, sa atin, sa mga buhay natin, no? Sa panahon na ayaw mong sundin ng Lord, alam mo ba, ang ginagawa mong Lord ay ang sarili mo. Amen? Amen. Wala pong iba. Kasi ang gusto mong magpatakbo ng buhay mo ay ikaw. Alam niyo po, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kanina, kasi nga po may pangyayari sa lugar namin na may mag-asawa sila. Last year, namatay yung lalaki. At nung May 1, hindi ko alam kung May 1 yan, sila ay nagkaroon yung tinatawag din ng babang luksa. Kasi 1 year na. Then, after ng araw na yon, yung nanay naman, yung asawa naman ang namatay. Na, sabi nagbabang luksa sila pero ngayon sila ay nagbuluksa ulit. No? So sabi ko, Lord, habang nakaupo ko kanina ba nagkakape? Nagkakape. Sabi ko, Lord, dapat maunawaan ng mga tao na ang buhay talaga ay hindi kanila. Sabihin mo nga sa sarili mo, ang buhay ko ay hindi akin. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung sa atin yan, dapat tayo yung may alam kung kailan natin dapat buhayin. Tama? Kung sa atin ang buhay, kung nagmumula sa atin, eh bakit nangyayari na ang buhay kinukuha sa atin? Ibig sabihin po, napakalinaw na mayroong nagmamayari ng buhay natin. Amen. So kung may nagmamayari ng buhay natin, sabi ko, Lord, kung totoo po ikaw may-ari ng buhay. Pero dapat maunawaan ng bawat tao na itong buhay na pagmamayari mo, wala kang ibang nais kundi gamitin ito o spend yung life natin ayon sa kalooban niya. Tama, mali? Bakit? Kasi itong buhay na ito ay hindi sa amin, ibig sabihin, ikaw ang may-ari at ikaw ang Diyos ng buhay na ito. Naunawaan natin? So, ang isang tao na hindi niya gagawing mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, at kapag dumating na yung time na kuhain ito ng Diyos, saan kaya pupulutin yung tao? Amen po ba? Tapos marami ngayon nagsasabi, my life, my rules. May kata pa nga, it's my life. Ano sa din? Kunwari pa kayo eh, alam niyo yun eh. Diba? Pag narinig yung pa kayo, ganun pa kayo. No? Pero how come ang mga tao, kung umasta sila, akala mo kanila ang buhay nila? How come ang mga tao, kapag namuhay sila, parang sila yung nagko-control ng buhay nila? Pero sa oras na parang babawiin na, at sa oras na binawi na, ano ang gagawin? Amen po? So bilang mga tao, para hindi tayo dumating doon sa punto na parang tayo ay nagmamalaki na gusto mo ikaw masunod, kailangan mo laging maalala na ang buhay mo ay hindi sa iyo. Sige nga po sabihin natin muli, ang buhay ko ay hindi sa akin. Ang buhay ko ay hindi sa akin. Tandaan po natin yan, na ang buhay natin ay sa Panginoon at ang kailangan mo sunod sa buhay nito ay ang kalooban ng Diyos. Amen po? Ayan. So, wag tayong palalansin, no? Sa pride of life. Pakakurente ka dyan. Gano'n niya yung kurente. Ayan. So, yung tatlo na yan, pwede po ba natin banggitin yung tatlo na category? 1, 2, 3. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Ayan. Tandaan po natin yung tatlo na yan.
Dahil yan po yung tatlong taktika ng kalaban na hindi nagbabago sa pag-atake sa atin. Amen. Nakuha po ba natin yung tatlo? Ayan, hindi po nagbabago yan. Kaya nga po pag tayo ay aware sa tatlong bagay na yan, makakaiwas po tayo. Amen? Ayan. So, balik tayo sa ating topic. Ito yung kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo. They are under the power of the devil. So, isang bagay po na dapat natin gawin, no? Sabi nga po dyan, may narinig ako kanina, hindi ko alam kung sino nagsabi, about dun sa, if the Son sets you free, you are free indeed. Amen? Para hindi mawala yung compassion mo sa lost souls, kailangan mo lagi tandaan na mayroong mga tao na kailangan makawala sa kapangyarihan ni Satanas. Na kailangan sila ay maputol ang tanikala. Sabihin niyo po, tanikala. Pag sinabing tanikala, parang yan yung kadena na nakapalupot sa'yo kaya wala kang magawa. Amen? Kaya dapat maputol ang tanikala ng sumpa ng kalaban. Amen po ba? Ayan. So, and lastly, ito ang kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo. Which is lahat naman tayo actually dapat talaga dito. We deserve God's wrath. Ha? Ang puot ng Diyos ay deserving ng bawat isa. Wala namang mga pagmamalaki dito na, Lord, ako hindi. Nag-preach kaya ako dito. Hindi. Pero it's only by the grace of God. Amen po ba? Kaya nga last week, sino nakakalala sa inyo na sinabi ni Pastor Noel? Sabi niya, sa ating mga Kristiyano, hindi dapat nalalaw sa atin yung salitang dahil sa biyaya ng Lord sa kanyang pagkamatay sa Kalbaryo. Bigay niya ng buhay, kaya tayo rin nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Amen po ba? Amen. Sa ating mga Kristiyano, pag po ang bibig mo yan, dapat lagi, Lord, thank you. Lord, salamat. Bakit? Kasi ang katotohanan, we deserve God's wrath. Ang galit ng Diyos, ang parusa ng Diyos. Kaya nga po, ano yung tawag dati sa atin? We are enemies of God. But then, dahil sa biyaya ng Lord, from enemies to children of God, people of God. At sabi nga, no, Jesus also calls us His friends. Amen po ba? Pero, isipin na lang natin, yung mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. Yung kaibigan na wala pa sa Panginoon. Kahit anong bait pa niyan, pero pag hindi wala yung personal relationship kay Lord, anong tawag sa kanya ng Lord? Enemies of God. At darating sa kanya ang parusa o yung mararanasan niya ang puot ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya kasi sinabi nito, like the rest, we were nature, objects of wrath. No? Sinabi rito tayo ay object nung wala pa tayo kay Kristo. Pero ngayon dahil kay Kristo, hindi na tayo object doon. Pero kamusta naman ang mga wala pa kay Kristo? Amen po ba? Nakukuha po ba natin yung ating pinag-aaralan ngayon? Amen. Una, ano nga po yun? Para makita natin, magpasalamat tayo at ma-appreciate natin ang kaligtasan. At pangalawa, ano yun? Huwag mawala ang compassion sa lost souls. Na sila ay makakilala rin. Amen po? Amen. So ano nga ba yung tatlo ulit? Ano yung una? Sige na, balik natin. Para maalala ulit. Review. Exam daw ito pagtapos. Ayan. Ang mga makakapasa sa exam, makakasama dun sa outing. Magbagsak, hindi. Ayan. Una, kalagayan ng isang tao na wala kay Kristo. 1, 2, 3. Dead in trespasses and sins. Anong ibig sabihin nun? Walang buhay dahil siya ay malayo sa Diyos. Pangalawa, kalagayan ng tao, they are under the power of the devil. Wala silang magawa. Kasi under sila sa power ng devil.
At pangatlo, they deserve God's wrath. So mga kapatid, sa tatlong bagay na yan, pinalaya tayo ng Panginoon. Amen. And as our response should be thankful, grateful. Amen po ba? And at the same time, we should obey God. Pangalawa, anong dapat natin makita? Mas maging alerto pa tayo ngayon sa dapat natin gawin. Para ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, amen, ay hindi natin pabayaan. Amen po ba? Amen. Nasa seryosong, delikadong kalagayan ang wala kay Kristo. Amen. Kaya I pray ngayong umaga ng mga kapatid, I pray merong kurot. Yan. Sabihin mo nga kurot. May kurot yan sa puso mo. Sa puso ng bawat isa sa atin ngayon. Sa tunay na kalagayan ng mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon. Pero may kurot din dyan sa puso mo ngayon kung parang hindi na siya nakakaramdam ng magpapasalamat sa Lord. Ay ngayon nabuhay. Lord, salamat po. Pasensya na po, Lord. Sorry po kung parang nakalimutan ko na. Matindi pala yung ginawa mo sa akin. Amen po ba? So, ngayong umaga, mga kapatid, hindi nag-exist ang church na para sa wala. Kaya may church kasi maraming kaluluwa na dapat maligtas. Amen. Kaya nga sinabi doon, di ba? Believe ni Lord ang church at ang gates of hell o Hades will not overcome it. Anong ibig sabihin nun? Wala nang dapat mas marami mga kaluluwa ang hindi papasok sa impyerno. Kundi sila dapat ay papasok sa kalangitan. Amen? At sinong gagawa nun? Ang church. Sabi nyo nga po, church. Church. Ang church, hindi itong building na to. Ang tinatawag na eklesia ay tayo. Tayo. Tayo ang church. So pagsasama-sama natin, yung tinatawag na kapulungan ng iglesia. Amen? Amen. Ayan, kaya pag gano'n, sabihin, kapulungan ng iglesia ni Kristo. Ayan, INC na tayo. Ayan, ginamit lang naman nila. No? Pero actually, hindi yun religion. Ayun ay katawagan sa atin. Amen po ba? Amen. Pero, dapat ang iglesia ay kumikilos ayon sa pagkatawag at pagkalikha sa Kanya. At isa po sa paalala sa atin ngayon, ang kondisyon ng isang tao na wala kay Kristo, para kapatid, malaman mo na dapat na tayong kumilos. Amen. Sige nga, sabihin natin sa katabi natin, kaliwat kanan, sa likod, sa harap, dapat na tayong kumilos. Dapat tayo Ito pong sinasabi natin ay hindi ito just to feel good, to make us feel good. Hindi. Gagawin po natin ito at seryoso po natin. Sabi niya rin, dapat na. Dapat ka na po. Magkakaroon po ulit tayo. Siyempre, hindi ito parang matamis na pakinggan. Mga kapatid, magpaplano po muli tayo at magsasaturate ulit tayo. Isang bagay na dapat natin gawin, isang bagay na dapat ginagawa natin ng tuloy-tuloy, ay yung winning souls. Amen. Winning souls. Amen? Kung tayo papayag na po tayo ng 7 years na yung mukha na yan, yung pa rin yung nakikita mo po na nadagdag. Amen? Hindi mo sa sinasabing sawa na tayo sa mga mukha. Huwag naman mawala. Amen? Pero, madagdagan tayo. Pero yung pinakain natin, hindi madagdag sa church eh. Sa FCC, kundi madagdag sila sa kaharian ng Diyos. Amen po? So, I pray na challenge sa bawat isa sa atin. Una, tawag doon, na-stir up ulit yung puso natin. Amen. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa atin. Pangalawa, na-challenge tayo sa pag-ibig ng Diyos sa mga wala pa kay Kristo. Amen po ba? Amen. Ayan, parang hindi nangyari yung sinabi ko. 11:40 na. Pero sige po, tayo pong lahat ay tumayo.